Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay muling magpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. Ito nga po ang ating daily devotion at ating pong tatalakayin sa gabing ito ang Isaiah chapter 54 verses 11 and 12. Ayan, nandiyan na rin si Mami Ay. Salamat, Mami Ay, sa iyong pagsama. Okay, so kagabi ay natalakay natin ang verses 9 and 10. So tutuloy natin ngayon sa talatang 11 at 12. Tayo po muna ay magsimula sa pamamagitan ng panalangin. Muli, Panginoong Diyos, nandito naman po kami sa iyong harapan. Kami po ay naniniwala na kasama ka namin at ikaw ang gumagabay sa amin sa pag-aaral na ito. Patuloy ba kaming samahan at kabayan, Panginoon? Ikaw po ang maging tagapagturo ng aming aralin sa gabi pong ito. At salamat sa mga kapatid na patuloy na nagbibigay ng panahon sa pag-aaral na ito. Bali mo kaming gabayan, Ama. Ikaw po ay aming maparangalan at matutunan namin ang kahalagahan ng aralin na ibibigay mo sa amin sa gabi pong ito. Salamat po. Ikaw po ang manguna sa aming lahat, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so nga po nang nabanggit ko kanina, tayo ay magpapatuloy sa talatang 11 at 12. Pero gaya ng dati, ating i-recap sumandali ang naunang dalawang talata, which is verse 9 and 10. So magkaiba ang tema ng magandang gabi uli, Pastor Michael. Salamat sa inyong buong pamilya na nakakasama nating nag-aaral dito. Ayan, kumusta sa mga kaibigan natin dyan sa Oriental Mindoro? Okay, so yung verse 9 na natalakay natin kagabi ay tumukoy ito sa pagpaparusa ng Panginoong Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ng tubig, unang baha. So alam nating lahat na yung kwento, lumubog ang buong mundo o ang buong daigdig sa pamamagitan ng baha dahilan sa kanilang pagkagumon sa kasalanan. At doon naman sa verse 10, napakasarap pag-aralan ng talatang ito at ito'y tumukoy sa lalim at sa lawak at sa pananatili ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Siyempre, ang una itong pinapatukuyan ay ang Israel. At ang sabi nga niya doon ay kahit na maguho ang bundok at ang mga burol, ay mayanig, ang wagas na pag-ibig ng Diyos ay hindi matatapos, hindi mauubos. Ayan. So, ating naibigay na halimbawa kagabi na ang pag-ibig na ito ng Diyos ay napakaganda na mangyari din sa bawat isang mananampalataya upang mawala ang mga kaguluhan sa mundo. Ang isang dahilan bakit nagkakagulo ang mundo, nag-aaway-away ang mga tao dahil sa kulang ng pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa. Kung ang bawat isang tao ay magkakaroon ng pagmamahal, paunawaan, pagmamalasakit sa kapakanan ng bawat isa, palagay ko walang magiging kaguluhan ganito sa mundo. Kaya lang dahilan sa pagpasok ng kasalanan at sa pangunguna ng dyablo sa ating mundo ay talagang nasira even yung puso't pag-iisip ng mga tao. Tayo ay natabunan ng mga pansariling kagustuhan o kaya ay mga makamundong pagnanais o pagnanasa. Kaya ito ang mundo natin ngayon, napakagulo. Kabit-kabila ang krimen, patayan at kung ano-ano pang mga gawain na hindi nakapagbibigay kaluguran sa Panginoon at sa dulo ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Ayan, so tayong mga mananampalataya, tayo pinapanawagan o nananawagan sa atin ang mga salitang ito sa Biblia na ibahin natin ang buhay natin. Huwag tayong gumaya sa mundo, kaya nga tayo ay mga ibang klaseng nilalang, no? Hindi tayo ay tao na nabubuhay sa mundo, pero dapat ang ating mumuhay ay hindi kagaya ng mundo. We are in the world, but we are not with the world. Ayan, so okay, so tayo po ay magtuloy sa ating aralin sa gabing ito. Verse 11, ang sabi dito, sinabi ni Yahweh, O Jerusalem, nagdurusang lunsod na walang umaliw sa kapighatian. Muling itatayo ang mga pundasyon mo. Ang gagamitin ko'y mamahaling bato. Ayan, so precious jewels or precious gems. Ayan. Inilalarawan ng talatang ito ang pangako ng Diyos na aaliwin at muling itatayo ang isang lunsod na nabibigatan at binabagyo o nakakaranas ng mga kahirapan. Sa pagkapanumbalik o muling pagtatayo ng lunsod na ito
ang gagamitin na pundasyon ay ang mahalagang materyales tulad ng sapiro, ruby, at hiyas para sa mga pundasyon, taluktok, pintuan at pader nito. So ito yung mga importanteng bahagi ng building, yung foundation, yung biga, yung mga pintuan at yung mga dingding. Ang talatang ito ay sumisimbolo sa banal na pagkapanumbalik at isang kinabukasan ng kasaganaan, kapayapaan at seguridad pagkatapos ng kapighatian. So alam natin yung sitwasyon itong sitwasyon na to ay binabanggit o sinabi ni Propeta Isaiah sa panahon na palalayain na ng Diyos ang mga Israelita buhat sa pagkabihag sa Babylonia. At sa kanilang pagbalik sa Jerusalem, ang kanilang bayan ay muling itatayo. Mga bahay, mga gusali, kaharian, even yung templo na gagamitin nila sa pagsamba. At tumutukoy ito doon sa yung mga building, literally, yung mga building na may pundasyon, na may taluktok, pintuan at pader, ay itatayo at ang gagamiting pinakapundasyon nito ay itong mga importanteng mga bato, sapiro, ruby, hiyas at kung ano-ano pa. And inilalarawan dito ang pangako ng banal na pagkapanumbalik kung saan papalitan ng Diyos ang pagkawasak ng kanyang bayan ng kagandahan at katatagan gamit ang mga mahalagang bato. Ang talata ay isang pagtutulad sa pagbabago o pag-ahon buhat sa pagdurusa tungo sa kaluwalhatian. Yung mga nagibang physical na istruktura doon sa Jerusalem, sa bayan ng Juda, ay muling itatayo at magiging tirahan ng mga tao. Maalala natin sa aklat ni Ezra at ni Nehemiah, ang itinayo doon ni Ezra ay yung templo, no po? At muling naitayo yung pangalawang templo sa bayan ng Jerusalem. At nang dumating naman si Nehemiah, yung wall of Jerusalem o yung kanilang yung protection ng bayan ng bayan ng Juda. Ito yung nagiging seguridad nila. So may mga pader. Ang pader na tinutukoy dito ay hindi yung simpleng pader na kagaya natin ngayon na may isang layer lamang ng hollow block na pagka nabangga ng anumang mabigat-bigat na bagay ay babagsak na. Hindi po ganun dahil ayon sa kasaysayan, ang pader na tinutukoy dito ay kayang dumaan sa ibabaw ang ilang karawahe o ilang kariton. So pwedeng magbalik-balikan doon, magsalubungan. Ayan, so itong lapad na ito ng pader ay napaka-importante na mayroong matibay na pundasyon para hindi magigiba. At yun nga ang binabanggit dito. Ayan. Ang talatang ito ay isang pagtutulad o sa pagbabago o pag-ahon buhat sa pagdurusa tungo sa kaluwalhatian. Kasama ang mga pangako ng muling pagtatayo ng mga pundasyon gamit ang mahahalagang materyales na nagpapahiwatig ng seguridad at karilagan sa hinaharap. Magandang gabi, Pastor Ruter. Salamat at napadaan ka. Ito ay sumisimbolo ng mensahe ng pag-asa. Ang mga ganitong pangako ay pangunahing tema sa Biblia kung saan itinataas ng Diyos ang kanyang bayan dang higit pa sa kanilang mga nakaraang kalalagayan, lalo na sa konteksto ng kanilang pagbabalik mula sa pagkatapon sa Babylonia. Ayan, nandiyan na rin si Sir Jane. Salamat Ate Jane sa inyong pagsama sa ating gawain. Naglalarawan din ang talatang ito ng kinabukasan ng mga mananampalataya sa piling ng Diyos sa kalangitan. Ang bawat tao ay nakaranas ng pagkaalipin sa kasalanan at kawalan ng pag-asa. Subalit ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa bawat tao ang kagandahang loob na nagdala ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay nagbigay ng kasiguraduhan sa isang matiwasay, mapayapa, maunlad at marangal na kalalagayan sa piling ng Diyos sa kalangitan. Ang binabanggit ditong mga pundasyon ay maaring hindi tumutukoy sa literal na pundasyon na haligi, biga, dingding o yung mga pangilalim. Subalit ito ay mas malawak na tumutukoy sa salita ng Diyos, sa kaniyang gabay, sa mga instruction o doon sa karunungan
na magiging basihan ng mga tao sa kanilang pagkakaroon ng panibagong buhay, buhat nang sila'y lumaya sa Jerusalem. It is not the foundation per se na yari sa mga physical na bagay, subalit ito'y tumutukoy sa instruction ng Diyos sa salita ng Panginoon na magiging gabay nila. So sa kapanahunan na yon, alam natin na ang salita ng Diyos na binabanggit ay yung 10 utos at yung mga Levitical laws na ibinigay kay Moises. Iyan ang nagsisilbing gabay nila sa kanilang pamumuhay, at sa kapanahonan na yon ay binaliwala ito ng mga Israelita. Hindi nila ito sinunod. Ayan. Ang talata ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagtugon sa mga nagdurusa at sa mga hinagupit ng bagyo o mga kabigatan at kahirapan sa buhay, na sumisimbolo sa pagkabalisa at kaguluhan. Ito ay isang mensahe ng pag-asa sa mga nakararanas ng kahirapan at paghihirap. Ang imahe ng pagiging hinagupit ng bagyo ay nagpapahiwatig ng magulong katangian ng mga pagsubok at na kinakaharap ng mga tao. Ito ay isang paalala na kahit sa gitna ng pagdurusa, mayroong pag-asa at ginhawa na matatagpuan. Ang pangakong kasunod ay isa sa pagpapanumbalik at pagtubos. Ang paglalagay ng mga bato na may magagandang kulay at mga pundasyon na may mga sapiro ay kumakatawan sa muling pagtatayo at pagpapanibago ng mga lugar at istruktura na nasira at nawasak. Ayan, magandang gabi Kuya Bob. Salamat at naandyan ka na. Ang imaheng ito ay sumisimbolo sa layunin ng Diyos na magdala ng kagandahan at katatagan sa buhay ng mga nagdurusa. Ito ay tumutukoy sa pagbabago ng pagdurusa tungo sa isang bagay na mahalaga. Kung ating dadalhin ito sa ating praktikal na aplikasyon o sitwasyon sa panahon ng bagong tipan kung saan nagsimula ang ministeryo ng Panginoong Hesus, itong pundasyon na to ay tumutukoy doon sa kaniyang salita na binabanggit doon sa Matthew chapter 7 na yung pakikinig sa kaniyang salita at pagsasagawa nito ay magbibigay ng katibayan sa buhay ng mga tao. Ayan. So alam nating lahat yung mga bagay na yan at lagi nating napapag-usapan. Ayan. Okay. Wala tayong video Kuya Bob. Hindi kakayanin ng ating internet ang video kasi maraming naka-join. Okay. Ang talatang ito ay sumasakop sa mga tema ng paghihirap ng lungsod. Nagsisimula ang talata sa pagkilala sa isang estado na nakakaranas ng kabigatan. So yung sitwasyon ng mga Israelita na sila ay nabihag, binabagyo ng kahirapan at nagdadahop sa ginhawa. Nagdadahop o naghahanap ng ginhawa. Ating napag-aralan ng mga nakalipas na panahon na yung mga tao ay nabibigatan, nahihirapan at kanilang tinatanong sa Diyos kung kailan matatapos ang kanilang paghihirap na iyon, yung kanilang kahihiyan, yung kanilang kaapihan sa bayan ng Babylonia. Ngayon, itong mga talatang ito, dito particularly dito sa chapter 54, dito tinatalakay ang katuparan ng mga pangako ng Diyos, yung pagbibigay sa kanila ng panibagong buhay. Ang binabanggit din dito ang sakit ng mga tao na tinutukoy ang karanasan nila bilang napighati, bilang mga taong nabihag at naalisan ng kalayaan o kaya ay yung basic na kaaliwan o kaligayahan. Sila ay namuhay bilang mga alipin at ang ibang mga kamag-anak nila ay pawang nangamatay na sa loob ng yung 70 taon ng pagkakabihag sa kanila sa Babylonia. At tinatalakay din or tinutukoy din sa talatang ito yung plano ng muling pagtatayo ng kanilang bayan. Sa kabila ng naranasang mga kabigatan, kahirapan at mga pagdurusa, binibigyang kasiguraduhan ng talatang ito ang katuparan ng mga pangako ng Diyos, ang kaganapan na muling itatayo ang lungsod gamit ang mga hindi kapanipaniwalang
at mahalagang materyales. So, napaka mahal ng halaga ng value ng mga materyales na ito. Ipinapakita dito ang imahe ng hindi mapapantayang kakayahan ng Diyos na isaayos ang mga bahagi ng buhay na magulo at wala sa kaayusan. Sa buhay nating mga mananampalataya, ang nagsisilbing pundasyon natin ay ang salita ng Diyos. At ito rin ang pinagmulan o naging instrumento ng Diyos para tayo ay makakilala sa Kanya sa pamamagitan yung Kaniyang mga salita. Ang resulta nito ng muling pagtatayo ay sumisimbolo sa katapusan ng pagdurusa at ang pangako ng isang maluwalhati at ligtas na kinabukasan kung saan ang mga anak ng Jerusalem, ng Israel ay tuturuan ng Panginoon at ang kanilang kapayapaan ay magiging dakila. Itong binabanggit itong pagpapanibagong buhay matapos na makalaya at itayo muli ng Diyos ang kanilang pundasyon ay tumutukoy sa pagkakaroon ng bagong puso, ng bagong pagkatao. Kaya nga sa ating kapanahon na tinatawag tayong born again, rebirth, no? Or sa Epeso, yung salitang regenerated or regeneration. Binigyan tayo ng bagong buhay, bagong pagkatao na kung saan ang sentro ay ang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Ang katuparan ng propesiyang ito ay isang napakarangal na sitwasyon na mararanasan ng lahat ng mga sumusunod sa Diyos, ang mga taong nakipag-isa at nanampalataya sa Panginoong Hesus. Kasama tayo doon. Kaya napaka-importante sa dami ng ating naging pag-aaral, ating maunawaan at dapat na manatili sa ating mga puso yung kalalagayan natin bilang mga mananampalataya, bilang mga taong nakipag-isa sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi simple yung pagkatao na ibinigay sa atin ng Diyos. Tayo ay binigyan ng karangalan at nakakaiba sa lahat na maraming mga tao. Kaya hindi natin dapat pabayaan ang bagong pagkatao na ito na ibinigay sa atin ng Diyos. Kailangan natin itong alagaan, patuloy na pagyamanin, patuloy nating ipamuhay sa ating mga devotion na napapag-aralan pa sa iba, yung ating pamumuhay bilang tunay na mananampalataya. Ang mga bahagi, mga pamamarang ito ng pamumuhay ay basically makikita natin talaga sa aklat ng Epeso. Yan, yung mga devotion sa music. So, naandun lahat yung pamumuhay ng bago. So, actually, kaya napakayaman ng aklat ng Ephesians, yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Doon niya ihinayag paano tayo naging mananampalataya at anong uri ng buhay ang mayroon tayo matapos tayong maging mananampalataya. So tumutukoy iyon doon sa binabanggit dito sa talatang ito na pagpapanibagong buhay na kung saan ang pundasyon ng buhay ay ang salita ng Panginoon. Ayan. Again, ang simbolo ng mamahaling bato ay tumutukoy sa mga pangako ng pagkakaroon ng bagong buhay na maganda, marangal, at kalugod-lugod sa tao at sa Panginoon. Isang bahagi ng buhay ng tao na malinis, marangal. Kaya tayong binigyan ng ganoong pagkakataon, ng ganoong benepisyo, hindi natin dapat hayaan na madungisan ng ating pagkatao. Yung ating binagong pagkatao. Na madudungisan ito sa pamamagitan ng pagpapatuloy natin sa paggawa ng mga kasalanan. Yung pagtalikod natin sa Diyos, yung alam na nating mali, gagawin pa rin. Ayan, kaya napakarami na ng pag-aaral na ating nagawa. Nawa ay natatandaan o nare-recall, naaalala ng bawat isa sa atin ang mga gabay na ibinigay ng Diyos buhat sa kanyang salita. At itong ating pag-aaral nga na ito ay magpapatuloy hanggang sa dulong panahon. Habang tayo'y nabubuhay o kung kuhanin man tayo ng Panginoon, ay mayroong papalit para makapagpatuloy ang ating pag-aaral. Ang paggamit ng mga mahalagang bato at matitingkad na kulay ay sumisimbolo sa pagpapanumbalik ng dignidad at karangalan, isang kahangahangang pagkakakilanlan. Ipinapahayag nito ang ideya
na hindi lamang pisikal na pagkapanumbalik ang idudulot ng Diyos, kundi pati rin ang emosyonal at spiritual na pagpapagaling. Ayan, hindi lamang pisikal, hindi lang outward ang makakakitaan sa atin na binago, kung hindi mismong yung laman ng puso natin na kung saan ang namamahay ay ang banal na spirito. At unti-unti, babaguhin ang ating buong pagkatao hanggang sa tayo ay tuluyan ng maging isang huwarang mananampalataya na namumuhay ayon sa wangis ng Panginoong Hesus. Ito yung tinatawag nating Christ-like character at towards yung tinatawag din nating spiritual maturity. Ang sapiro sa partikular ay isang batong hiyas na nauugnay sa karunungan. Ang Ingles ay sapphire. Ang simbolismo nito ay karunungan, kaharian at kabanalan. Ang pagpili ng simbolismong ito ay nagmumungkahi ng pagpapanumbalik ng Diyos ay nagdudulot ng karunungan, karangalan at banal na pagpapala. So, ayan. So, ang verse 12, pagpapatuloy ng pahayag doon sa verse 11, ang sabi naman dito, ruby ang gagamitin sa iyong mga tore, batong maningning ang iyong pintuan, at sa mga pader ay mga hiyas na makinang. So, yung verse 12 ay pagpapatuloy lamang ng narrative, ng description doon sa verse 11. Muli, inilalarawan naman ng talatang ito ang isang lungsod na sa hinaharap kung saan muling itatayo ng Diyos ang mga kuta o tirahan o mga bahagi ng kaharian nito gamit ang mga rubi, mga pintuang daan na may kumikinang na mga hiyas at mga pader na gawa sa mahalagang bato. Ang mga kuta ay tumutukoy sa kanilang bayan o lungsod na muling itatayo gamit ang mahalagang bato na sumisimbolo sa napakalaking halaga, seguridad at kaluwalhatian na hindi kayang gibain ng ordinaryong puwersa ng mundo dahil ang pundasyon nito ay ang Panginoong Diyos mismo, ang kaniyang salita at ang kaniyang kapangyarihan. Ito'y isang patulang pangako ng pagpapanumbalik at seguridad para sa bayan ng Diyos. So alam na nating lahat yan. Na nangyari ito literally sa panahon ng kanilang pagbabalik buhat sa Babylonia. Siyempre sa ating kapanahonan, ito ay symbolical at meron itong panahon na pinapatukuyan dito. Pwedeng ating dalhin sa sitwasyon ng bukod dun sa ating pagiging bagong tao o bilang mananampalataya, ito yung buhay natin na kung saan ang Panginoong Hesus ang ating sinasamba. Kung ating ikukumpara sa ating lumang pagkatao, na bagsak sa kasalanan at kasamaan, matapos tayong manampalataya ay na-rebuild ang ating buhay. Actually, yung term na akmang gamitin ay yung regenerated, no? Pag ang isang tao ay regenerated spiritually, nagbago na ang kaniyang buhay. Parang yung binabanggit sa 2 Corinthians 5:17 na isa ng bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao. At ang namamahay na sa atin ay ang espiritu ng Diyos, hindi na yung ating espiritu. So, sa mga susunod nating pag-aaral, matatalakay pa natin ng mas detalyado ang mga bagay na iyan. And probably, halos lahat naman sa inyo, sa atin dito, ay alam na yung mga katangian ng isang tunay na mananampalataya o born again. So, meron tayong fruit of the Holy Spirit na nandun sa Galatians chapter 5, 22 and 23. And then yung sa saan mang aklat ay mababasa natin ang mga katangian ng isang tunay na mananampalataya at nabubuhay ayon sa gabay sa liwanag ng Panginoong Diyos. Sa aklat ng Juan, sa aklat ng 1 John, anywhere in the Bible, makikita natin yung mga katangian ng tunay na mananampalataya na siyang pinapatukuyan ng mga talatang ito. Dito sa Lumang Tipan, sa aklat na Isaiah, ito yung mga simbolismo, ito ay pwedeng prophetic symbolism at ito ay nangyari sa ating kapanahonan ngayon. Ngayon, hindi pa rin natin totally
namamasdan o nararanasan ang lahat ng ito dahil tayo namumuhay pa rin sa mundo. Sa huling panahon, sa ating buhay sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan, doon natin ito totally mararanasan sa piling ng Diyos sa kalangitan. Pero tayo ay nasa proseso, tinatawag natin progressive sanctification, unti-unting binabago, isinasaayos ang ating buhay towards the fullness of a spirit-filled life. Ang mga paniralang batong maningning ang iyong pintuan at sa mga pader ay mga hiyas na makinang. So ganoon na rin ang nais na sabihin dito. Ito ay tumutukoy sa pangako na pagkatapos ng paghihirap, muling itatayo ng Diyos ang kanilang buhay upang maging mas malakas at mas maluwalhati kaysa dati. Kaugnay ng propesiyang ito ang ipinahayag ni Yahweh sa Haggai chapter 2. Si Haggai ay isa din sa mga propeta at medyo nasa dulong bahagi ito, one of the minor prophets. Okay, ang sabi sa Haggai chapter 2 verse 7, yayanigin ko ang mga bansa at dadalhin ko dito ang kanilang mga kayamanan. Ang templong ito ay mapupuno ng kanilang mga kayamanan, sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin. Dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna. At sa bagong templong ito ay mahahayag ang kasaganaan at katiwasayang ipagkakaloob ko sa aking sambayanan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang konteksto ng talatang ito sa aklat ni Haggai ay ang pagtatayo ng ikalawang templo. Pagkatapos nilang makabalik mula sa pagkatapon sa Babylonia, marami sa mga matatanda ang naalala ang kadilagan ng unang templo ni Solomon at pinanghinaan ng loob dahil sa bago na tila hindi gaanong maluwalhati kung ikukumpara. Yung first temple na itinayo sa pamamagitan ni Haring Solomon ay talaga namang napakarilag, napakaganda. Magandang gabi, Sir Arlene. Salamat sa iyong pagdaan sa ating pag-aaral. Subalit yung second temple, pagkatapos nilang makalaya sa Babylonia, hindi kasing ganda, hindi kasing glorious noong unang templo. Subalit, ipinangako dito na ang mas dakilang kaluwalhatian ay makikita sa pangalawang templo na mas dakila dahil sa gagawin ng Diyos dito. Physically, hindi siya ganoon na maganda, subalit sa aspetong espiritual na bahagi ay tumutukoy sa presensya to ng Panginoong Hesukristo sa ikalawang templo. Kaya dito unti-unti nang ipinapakita na ang karangalan ng isang mananampalataya, ng isang taong sumusunod at nakipag-isa kay Kristo ay hindi lamang makikita sa physical na anyo o sa physical na katangian. Sa halip yung spiritual nito at yung puso. Ang templong ito ay pisikal na itinayo sa eksaktong panahon na tumutukoy sa talatang ito. Iyon nga sa Haggai. Subalit ang aplikasyon ng spiritual na karangalan ay sa panahon ng simbahan. Kaya nga doon sa ating lesson sa church history, ang ginamit na title doon is The Glorious Organization, which is the church. At itong church na to, bakit ito naging glorious? Bakit ito naging marangal? Kasi ang nangunguna dito ay ang Panginoong Hesus. Siya ang ulo ng simbahan. Kaya wala mang pisikal na rangal, ang mas marangal pa rin ito doon sa mga naunang templo na iginawa. Kaya napakalawak nito, no? Pwede nating iugnay doon sa salitang ang ating katawan ay templo ng Diyos, no? Ng banal na espiritu. At dahil tayo bahagi ng simbahan na tinatawag na marangal na templo ng Panginoong Diyos. Ayan, kung saan ang nangunguna ay ang Panginoong Hesus. So, yan po yung tinutukoy dito na mas dakilang templo. Sa kaganapang literal, tumutukoy ang karangalang ito sa mangyayaring pagbangon ng Israel, ang pagsulong ng ekonomiya at kaunlaran sa Jerusalem, sa kanilang muling paglago at paglawak ng kaharian at pagkakaroon ng maraming bunga, ang ipinangakong mga mamamayan ng buong bayan. Now, daanan natin sumandali sa ating pagtatapos yung mga katangian ng mga physical na katangian ng templong binabanggit. Una, pagkakaroon ng maganda at matibay
ng mga pader. Inilalarawan ng talata ang mga pader at pintuang daan ng lungsod na gawa sa pinakamahalagang materyales. So nabanggit na natin kanina, ruby, makinang, mga yung sapphire or sapphire at iba't iba pang precious gems. Ito'y nagbibigay diin din sa banal na paglikha. Binibigyang diin ng mga talatang ito na ang Diyos ang gagawa ng mga pagbabagong ito na nagpapahiwatig na ang seguridad at kagandahan ng lungsod ay direktang resulta ng kaniyang kalooban at kapangyarihan. Ito'y isang pangako ng seguridad or security. Ang imaheng ito ng isang pinatibay na babalutan ng hiyas na lungsod ay kumakatawan sa sukdulang seguridad at kapayapaan na ibibigay ng Diyos para sa kaniyang bayan na magiging ligtas mula sa lahat ng takot at pang-aapi. Ang binabanggit ditong kanyang bayan ay tayo mismo. Ang church, no? Ito yung representasyon noon na kung saan nangunguna ay ang Panginoong Hesus at ang kanyang banal na spirito ang siyang nagiging gabay sa atin. Merong matibay na pundasyon ang kaniyang salita at ang kapangyarihan niya na siyang lumulukob sa ating lahat. Iyan ang buhay ng mga mananampalataya na iniahon buhat doon sa kaapihan o sa mapangit na sitwasyon na pagiging lubog sa kasalanan. Ayan, so tatandaan nating lahat. Hindi natin masyadong na-relate sa ating practical na buhay, pero ito ang isa sa pinakamalalim na bahagi ng buhay nating mananampalataya. Kung gaanong ito ay nagsilbing kaakit-akit sa mga Israelita matapos silang makalaya buhat sa Babylonia, dapat natin itong unawain bilang isang matindi kaakit-akit at marangal na sitwasyon sa buhay nating mga tao na dating lubog sa kaapihan sa kasalanan, nakagaya ng pagkalubog din ng mga Israelita sa kanilang pagsuway. Subalit, pagkatapos ng panahon na tayo ay kumilala sa Panginoong Hesus, tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas, tayo nagkaroon ng bagong buhay. Again, sa Ephesians chapter 2, verses 1 to 11, and yung tuloy ibuno na yan, makikita natin doon kung ano yung ating lumang pagkatao na dating patay, subalit may muling binuhay, regenerated being. Okay, so pansamantala, hanggang doon lang muna yung ating talakayan, nawa ay naunawaan natin ang tinatalakay dito na tumutukoy sa pagkakaroon ng bagong buhay at ito ay naranasan nating lahat. Kaya mga kapatid, ang ating buhay, ang ating pagkatao bilang mananampalataya ay isa ng bago. Iba na yung pundasyon natin, iba na yung ating kasama, hindi na yung dating makasalanang espiritu. Isa ng bagong buhay, bagong pagkatao. Kaya kinakailangan natin itong ipamuhay bilang isang taong binago ng Espiritu ng Diyos. Okay, so hanggang doon lang po muna tayo at bukas ay tatalakayin natin ang mga susunod na talata, verse 13 and 14 tayo bukas. Ayan, so mas maganda rin ang talakayan sa 13 and 14, tumutukoy pa rin ito sa pundasyon, sa pagtuturo naman at sa paggagabay ng Panginoong Diyos sa kaniyang mga anak. Okay, kung meron po kayong mga katanungan o mga bagay na hindi masyadong naunawaan sa ating naging talakayan, ay mag-chat lang po kayo, mag-message lang po, mag-comment doon sa video at atin po iyang sasagutin. Okay, maraming salamat mga kapatid. Tayo po magwakas sa panalangin. Muli po, Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Gabayan mo kami at samahan. Lalo na po ang mga kapatid namin, mga kasama namin sa iglesyang ito at maging yung mga nasa ibang simbahan, sa iba't ibang lugar, na ikaw po ang patuloy na gumabay at manguna sa kanila, maunawaan ang kahalagahan at kagandahan ng iyong salita at ang buhay na daladala nito sa amin. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa, Panginoon, ang mga nakasama namin sa pag-aaral sa gabing ito at ang lahat ng makakapakinig ng aming mga videos. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ipanalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so salamat po muli sa inyong lahat. Pastor Claude, syempre, kung nandiyan pa, Sister Arlene, si Kuya Bob, Pastor Nanding, si Pastor Michael,
Irene, sino pa ba? Siyempre, si Ate Alma, ang kanilang buong sambahayan. Salamat po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung nandyan si Christine. At yung iba pang kasama natin na hindi lang nag-appear ang pangalan dito. So maraming salamat pong muli. Kita-kita tayo bukas. Salamat po. God bless everyone. To God be the glory.